Ganang pagpudos. Magandang tanghali po, hapon sa inyong lahat. Kamusta mga hapon ninyo, mga minamahal? Ganang pagpudos. Alright, sige, eto. Oo, tama na tayo dyan sa ating exercise, sa ating intro. So, ngayon nga po, eto, pag-usapan natin, mga minamahal. Grabe, no? Nakakaloka. Ito nga pong si Senator Rodante Marcoleta. Ito lang yung tanong natin, magkano ba? Oo, tanong lang, magkano ba ang ating mga prinsipyo para ibenta sa ibang bansa? Magkano ba ang dignidad ng isang senador para ibenta ang kanyang pagkatao sa mga dayuhan? Magkano ba? 'Di ba? Mas mahalaga ba sa iyo ang butil ng pera kaysa sa kayamanang angking taglay ng ating lupang sinilangan? Tanong lang. Alright, ito kasi yon. Nagkaroon po ng iringan. Nagkaroon po talaga ng ng matinding hidwaan, 'di ba? Dito nga po. Oo. Kay Senator Rodante Marcoleta at dito nga po kay Kiko Pangilinan, dito nga po sa issue ng West Philippine Sea. Okay, basahin natin mga minamahal, Sabi dito, nagkainitan na naman si Senator Rodante Marcoleta at Senator Pangilinan sa sesyon sa Senado kaugnay sa usapin ng pagtatakda ng coordinates sa West Philippine Sea or yung WPS. Naniniwala si Marcoleta na mahalaga ang pagsumite ng coordinates para mas mapalakas ang paninindigan ng Pilipinas sa lugar. Hindi ibig sabihin dahil naisumite ang coordinates or mapa, wala tayong kapangyarihan, lakas, basihan para ipaglaban yung West Philippine Sea. It's only for purpose for publication and information. Sabi naman niya ni Pangilinan. Idiniin ni Senator Kiko ang kahalagahan na panalunang arbitral ruling ng Pilipinas kontra China. Kasi ganito, ini-insist ni Senator Rodante Marcoleta, ang dami naman kasing claimants dyan Oo, sa West Philippine Sea. Kiniklaim yan ng Malaysia, ng Vietnam, or kung ano-ano pang bansa. Hindi lang naman China. So, bakit sa China kayo galit na galit? Ngayon, mas pinagtibay naman ito ni Kiko Pangilinan. Madaming claimants, pero hindi naman tayo nila ginagawang, or hindi naman nila ginagayang China na winawater cannon tayo. Yes, nagkiklaim sila, pero hindi naman sila kagaya ng China na winawater cannon tayo, hinaharas tayo, binubuli tayo. Diba? Hindi naman ganon ang ginagawa ng ibang claimants. So ngayon, basahin natin tong sinabi ni Marcoleta. Sabi niya, hindi ko kailanman dinedepensahan ang China. Gusto kong palakasin ang ating paninindigan dito. Bakit hindi tayo magkaintindihan? Napakasimple lang. Wala pong coordinates. So, parang tayo pa yung kailangan makipag-coordinates, no, mga minamahal. Ngayon, sabi naman ni Kiko Pangilinan, kahit mag-debate tayo hanggang kingdom come, tungkol sa metes at bounds na ito, hindi magbabago yung arbitral ruling na sinasabing mali ang China. Actually, totoo yan mga minamahal. Hindi kasi nire-respeto ng China yung desisyon ng arbitral ruling, yung on-clause. Diba? Tayo na dyan yung nanalo. Ang Pilipinas, recap tayo ang Pilipinas ay nanalo sa arbitral ruling noong 2016 sa ilalim ng United Nations Convention on the Law of the Sea or yung UNCLOS. So, ngayon, ano ba yung malinaw na ruling dito? 'Di ba? May exclusive economic zone or EEZ ang Pilipinas hanggang 200 nautical miles. 'Di ba?
pasok dito ang tinatawag nating West Philippine Sea. Kahit wala pa man yan sa Google Map yung West Philippine Sea na yan, pero the way na atin yung 200 nautical miles na yan, di, kahit anong ipangalan natin dyan, atin yan. Diba? So, walang legal basis ang 9-line. Dati nga. Ngayon nga, 10-line na eh. Hindi na 9, 10-line ng China. At illegal ang ginagawang panghaharas, pangwawater cannon, at pangbubuli. This is not an opinion, mga minamahal. Hindi to chismis. Yan po ay desisyon ng International Tribunal. So ngayon, bakit nga ba malinaw na sa atin ang West Philippine Sea? Diba? Lilinawin natin ito para sa lahat, mga minamahal, ha? Hindi kailangan ng permiso ng China para igiit ang karapatan natin. Hindi kailangan na mag-submit tayo ng coordinates para maging valid ang ating EEZ. Automatic ang EEZ based sa on-clause. Kaya kung sinasabi, mga minamahal ni Marcoleta, na wala tayong coordinates, kaya mahina ang paninindigan, napakamali po yun. Oo. Legal at maling interpretasyon. Nililito tayo ni Senator Rodante Marcoleta. Ang coordinates ay administrative. Ang EEZ ay legal at automatic. Ngayon, mga minamahal, dito kasi pumapasok yung problema na ini-insist or problema talaga dito kay Marcoleta kasi sinasabi niya na madami namang claimants dyan. Maraming nagkiklaim dyan. Nandyan yung Vietnam, Indonesia, Malaysia, yan. Ngunit ito lang yung tanong ko. Oo, may water cannon ba ang Vietnam sa Pilipinas? Hinaras ba tayo ng Indonesia? Binobomba ba tayo ng Malaysia? Binabangga ba ang barko natin ng mga bansang yan? Yung mga mangingisda natin, hindi ba nire-respeto ng mga yan? Di ba hindi, mga minamahal? Wala silang harassment na ginawa sa mga Pilipino. Iba po yung ginagawa ng China. Yung China, mga minamahal, hindi mo dapat ipantay yung Vietnam, Indonesia, or Malaysia na yan dito sa China. Kasi yung China, overlapping eh. Hindi alam yung kanilang mga boundaries, yung kanilang mga direktang pambubuli dito nga po sa ating mga military aggression. Diba? Hindi alam ng China yung boundaries nila. Ang gusto nila palakasin yung boundaries nila mismo. Diba? Ang China ang hindi sumusunod sa ruling, ang China ang hindi rumerespeto sa international law at hindi tumitigil sa harassment. Tapos gusto mo sabihin sa amin na dapat makipag-coordinate? Ang kapal naman. Diba, mga minamahal? Kaya tama lang, nasupalpalin siya yan eh. Giko Panghilinan. Ngayon, ihambing natin. Sinabing paglilinaw ni Kiko Panghilinan ito. Basahin muna natin tong sinabi ni Kiko Panghilinan. Sabi ni Kiko Panghilinan, kahit mag-debate tayo hanggang kingdom come tungkol sa bounds na ito, hindi magbabago yung arbitral ruling na sinasabi na mali ang China. Totoo naman yun eh. Kahit anong pagbalik-balik ta rin ng China yung mundo, ang 200 nautical miles within our exclusive economic zone ay atin yan. Ngayon, ito yung sinasabing malinaw ni Kiko Panghilinan. Hindi natin kailangang magmakawa para sa sarili nating bayan dahil may desisyon na atin yan. Hindi natin kailangang baguhin ang ruling. Hindi natin kailangang mabura or magpababoy dito sa China in terms of West Philippine Sea. Hindi mabubura ang arbitral ruling kahit mag-debate tayo hanggang kingdom come na atin yan. Yan po yung posisyon ni Kiko Panghilinan. Diba? Hindi naman siya nag-aamok ng away, pero pinaglalaban niya ang ating inang bayan. Hindi siya yung tipo na magera tayo, pero hindi naman siya naduduwag, diba? Nandito lamang tayo sa legal, matatag, at pagiging makabayan. Ito talagang si Senator Dante Marcoleta, no? Talagang dina-downplay niya yung ruling, eh. Sinishift niya yung blame sa bansang Pilipinas. Mas lalo niyang pinapalabas na complicated at malabo yung desisyon ng arbitral ruling. Diyos ko naman, Marcoleta, mahiya ka naman sa balat mo. Hindi ka ba nahiya? Pilipino ka? Tapos yan yung gusto mo mangyari? Diyos ko! Diba? Buti hindi ka karmahin yan. Diba? Alright, mga minamahal, kayo, ano yung masasabi nyo dito? Anyway, it's me again, Alicia ninyo. Nagbabalik muli para sa ating
panibagong video. Maraming salamat at ingat mga kababayan.